أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Sabihin mo, Muhammad, na tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagrevelasyon o nagwahid, nag-reveal, nagbigay ng revelasyon sa akin na tunay ang mga engkanto ay mayroon sa mga engkanto o grupo ng mga engkanto mula sa mga grupo ng mga engkanto na sila ay nakinig sila sa pagbabasa ng Quran ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi natin, hindi ito malalaman ni Propeta Muhammad kung hindi sa pamamagitan ng revelasyon. Yahdi ila rushdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Sabi ng mga engkanto na nakinig na ito, ang grupo ng mga engkanto, sabi niya ang Quran na aming pinakinggan, ito sabi niya ay naggagabay patungo sa matuwid na landas. Kaya sabi niya kami ay aman namin, maniwala kami dito. At sabi niya kailanman hindi na kami gagawa ng pagtatambal kahit anuman sa aming Panginoon. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sabi ng tunay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagsabi ito yung engkanto. Yung engkanto, grupo ng mga engkanto na nakinig sa Quran kay Propeta Muhammad. Tunay sabi na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mataas ang kanyang damal. Mataas ang kanyang kadakilaan. At hindi siya sabi niya gumawa ng asawa o hindi siya nagkaroon ng asawa at hindi siya nagkaroon ng anak. Ito yung sinasabi ng mga engkanto. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata. At sabi niya tunay si Allah subhanahu wa ta'ala mayroong nagsasabi mula sa amin, ibig sabihin yung mga may hina, yung mga medyo ang sabi? Ang sabi yung mahina yung pag-iisip na nagsasabi sila sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kasinungalingan. Ibig sabihin walang katotohanan. Ano ang sinasabi nila? Yung sinasabi nila si Allah ay may anak, si Allah subhanahu wa ta'ala ay ganito ganyan. Bibintangan nila o pinagpaparatangan nila si Allah subhanahu wa ta'ala na walang katotohanan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna dhunanna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Tunay sabi niya kami, buong akala namin na kailanman ay hindi makapagsabi ang mga tao at engkanto na laban sa Allah subhanahu wa ta'ala o kasinungalingan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, inaakala namin ang tao at mga engkanto, hindi na kaya yun magsabi na kasinungalingan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinasabi nila, si Allah ay may anak, si Allah ay ganito ganyan. Yung mga ano sinasabi nila, yung may asawa, wala pa man na walang katotohanan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. At sabi niya ang tunay mayroon sabi niya rijal, mayroon sabi niya mga kalalakihan mula sa mga tao na nagpapakupok sa mga engkanto. Sabihin, sinabi natin na paraan, mayroon mga pupunta sila doon sa tabi ng bundok at tawagin na o sabi niya mga nakatira dito ay fiksyonan niyo kami, mga gano'n. So sabi niya mga ganito ay paghingi ng pagkukuk o proteksyon mula sa mga engkanto ay wala silang pagdadagdag maliban ay kasalanan at kalungkutan. Ibig sabihin, lalo silang madadagdagan ng problema o yung kalungkutan at nahigit sa kasalanan. Kasi kasalanan nyo, humingi
bibili ka ng proteksyon o pagpapukok pa sa mga engkanto. Ito sa atin minsan yung kapag makadaan sa tulay, bali-bali, mga gano'n. Natatakot sa engkanto. Mga gano'n. Natatakot sila. Sinasabi ng mga engkanto, ang nagsalita nito engkanto. Sabi niya, mayroong mga kalalakihan mula sa mga tao na nagbabali-bali. O kaming saktan, ganito, proteksyonan nyo kami, ganito, ganyan. Mayroong mga ganito. Wala sila makukuha. Maliban sa, ang ganito kasi mawala yung panalig mo sa Allah. Diba? Sino ang dapat mong katakutan? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanino ka humingi ng proteksyon? Dapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo niya, kaya binabanggit natin, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. May mga dikir, A'udhu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Diba? Magpapakutuk tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa mga engkanto. Isa mga engkanto. Pero sabi ng mga engkanto, sinabi ng mga engkanto ito. Tapos, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagsabi kay Propeta Muhammad, na ito ang sinabi ng mga engkanto. Intindihan, hindi engkanto ang nagsabi kay Propeta Muhammad. Intindihan nyo? Engkanto ang nagsabi. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng wahyi o revelasyon, sinabi niya ang sinasabi ng mga engkanto. So ito yung mga sinasabi niya. Wa anna lamasna as-sama wa annahum gannu kama danantu allay yabathallahu ahad allay yabathallahu ahad. Tunay sabi niya sila, sabi ng mga engkanto ay ang bumakala nila o yung iniisip din nila tulad din ng iniisip ng mga tao na mayroon din sa mga engkanto na hindi naniniwala mayroong pagbuhay muli. Ganun din, di ba? Mayroong tao na naniniwala din na walang kabilang buhay. Ganun din sa mga engkanto. Mayroon din sa mga engkanto na hindi naniniwala sa kabilang buhay. Ganun din sabi niya. Ganun din sabi niya sa mga engkanto na hindi naniniwala. Tulad din ng tao. Katapos sabi niya, wa anna lamasna as-sama fawajadnaha muliyat harasan shadidan wa subuwa. Noong kami sabi na ay pumunta na sa langit kasi para sabi niya makinig ng mga magnakaw sila ng pinag-uusapan doon sa taas. Sa kalamitan ay sabi niya ay nakita namin siya puno-puno ng mga gwardiya. Ay napakatindi na sabi niya ang gwardiya. Ang pag-guard. Hindi na kayo makalapit sabi niya. At kung mayroon lumapit, babatuin ng apoy. Kaya wala na makalapit. Kaya sabi nila, wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam. Ibig sabihin, doon sa kalamitan, yan sa taas ng langit, may nakapunta sila diyan. Mayroon silang upuan, makain, upuan na talaga, pinag-istambayan nila. Doon sila nag-istambay para nakikinig ng mga pinag-uusapan doon sa taas. At yung pinag-uusapan na yun ang dinadala nila sa mga manghula. Kaya yung mga manghula ay minsan tumatama yung ano nila. Tama yung sinasabi. Kasi doon nila nakukuha sa pinag-uusapan ng mga anghel. So sabi na, dati mayroon kami sabi na upuan o yung lugar pinagtatakbayan para sabi niya makinig na pinag-uusapan doon. Nagmamayas kamilaan, kung sino man sabi niya ang makinig ngayon, ibig sabihin pupunta rin sa upuan na yun, lugar na yun, ay yadid lahu shihaban basara. Ay babatuhin na sila ng apoy. Hindi na sila makalapit. Kaya nung nakita nito, umaan na lang na din. Asarun urida bimangfilang ang arada ni Ibrahim Rasyada. Nung naging ganun na ang higpit, sabi ng mga engkanto na ito, sabi niya, hindi namin alam. Tunay na kami sabi niya, hindi namin alam. Ano sabi niya? May kasamaan ba? Na may sabi niya, ibig sabihin, may kasamaan na gusto mangyari? Kung mayroon sabi niya na gusto ng Panginoon,
Gusto ng Panginoon, sabi niya, na mabuti. Ibig sabihin, ano kaya sabi niya, bakit ito ba yung ganito? Mayroon bang kasamaan na nais, ninanais? O mayroon, sabi niya, ninanais ng Panginoon na mabuti o gabay. Yan ang ginano niya. Tapos sabi niya, wa anna minna salihun, wa minna dunadal, wa kunna taraika hidala. Sabi ng mga engkanto, sabi ng mga engkanto, sabi niya, kami mga engkanto, mayroon sabi niya mabubuti sa amin. Mayroon din sabi niya masasama. Ganun din sila. Mayroon sabi niya mabubuti, mayroon din masasama. At kung nataraika hidala, ibig sabihin kami sabi niya, iba-iba rin sabi niya. Kung ang tao, iba-iba, diba, wala sa atin, may Christian, may Hudyo, may tapos sa Muslim, may mga akita-akita dyan. Ganon din, sabi niya. Ganon din, sabi niya kami. Alam natin, mas marami ang engkanto kayo sa mga tao. So, kung ganon yung mga tao, ganon din kami sabi niya. Ay, iba-iba rin kami sabi niya. Iba-iba rin sabi niya, yung aming mga paniniwala doon at yung mga gawain. Kaya nga, alam natin, yung engkanto sa mga tao, sila yung nauliga sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kalakong jin na walang isa, ila, yakubun. Ibig sabihin, inuwi ka ang engkanto at mga tao, waliban na may kanilang sampagin. Napaputusan din sila, tulad natin. Pero sabi naman engkanto, tulad din namin kayo. At tulad din, ang engkanto, tulad din ng tao, na iba-iba din. May mabuti, may masama, may mga ganituin, may Christian din, may mga ibang paniniwala din. Meron na sabi niya, hindi naniniwala, may kabilang buhay. Di ba? Pero din sabi ng tao, di ba nabasa natin kanina? Mayroon din ganun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna gananna, allan nu'jizallah fi amri walan nu'jizahu Allah. Sabi na kami ay na alam namin sabi niya si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi, walang sino man kaya niyang pahinain. Kasi walang may kaya na makapahamak sa Allah subhanahu wa ta'ala. At walang sino man sabi niya makaligtas, tatakas, walang makatakas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung lalaban ka sa Allah, hindi mo kaya. Hindi mo kaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nu'jizahu. Ibig sabihin, aziz, hindi mo kayang pahinaan. Wala kang magawa. Kahit katitid sa Allah subhanahu wa ta'ala. At wala rin makatakas mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa kabilang buhay yung sabi niya, ya ma'asyar al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfudu fanfudu. Kung kaya niyong tumakas, kaya niyong gawin, na para hindi kayo maparusahan, gawin ninyo. La tanfudu na nila bisultan. Sa nakasulat ng walang may kaya. Walang may kaya. Walang makatakas sa kabilang buhay. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baqsan wala rahaqa. Sabi niya dito, wa anna, tunay sabi niya kami, nung narinig namin ang Quran, narinig namin ang gabay, ito yung patunay, si Propeta Muhammad, hindi lang sa mga tao, hindi lang siya propeta sa mga tao, bagkus pati sa mga engkanto. Pati rin siya sa mga engkanto. Sabi niya, noong narinig namin ang Quran, yung gabay, aman namin. Naniwala kami. Nanampalataya kami. Aman na iman. Nanampalataya kami, naniwala kami. At kung sino man sabi niya, ang naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala siyang kinakatakutan. Ano ang kinakatakutan nito? Wala kang kinakatakutan sa mga ginawa mong kabutihan. Hindi yan sasayangin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din kung nakagawa ka ng kasalanan, ay ganun din. Hindi yan, ibig sabihin dito, si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka aapihin. Hindi ka aapihin kung mayroon kang nagawang kabutihan, hindi mabawasan. At hindi ka aapihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ginawa mong kabutihan. Kaya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran,
Kung sino man sabi niya ang gumawa ng kabutihan, yan ay para sa sarili niya. Para sa sarili niya naman. Ano naman ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kung gumawa ka ng kabutihan? Kabutihan na ginawa mo, para rin sa'yo, para sa sarili. Ay nasa atong pala. At kung gumawa ka ng kasalanan, babalik din sa sarili mo. Ano man, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga sino man gumawa ng kabutihan, ay wala silang katatakutan. Naapihin sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawasan ang kanilang mga nagawang kabutihan. Pagkantimpala ng kanilang kabutihan. Kaya nakikita natin, paano yung pagkantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabutihan, ay ang bawat isang kabutihan, pala na ilan? 10 doble. Imagine, 10 doble pa. Hindi lang yung isang kabutihan, gagawin pala na isang kabutihan. Bagkus ay 10 doble. Pero kung kasalanan, isa lang. Di ba? Isa lang. Kasi hindi naman pwede duble ng kasalanan tulad ng kabuti kasi mga akin. Pero yung kabutihan, duble ng 10, ano ito? Kabutihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabutihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa, yung bibigyan ka ng sobra sa higit na ginawa mo, kabutihan mo. Pero yung kasalanan, hindi pwede dublihin. Kasi maging pang-aapi. Kaya wala kang katakutan. Hindi ka aapihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang kasalanan, isa rin kasalanan ay susulat. Pero isang kabutihan, 10 duble. Pagkatapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun wa man aslama fa ulaika taharraw wa rashada. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ng mga engkanto, kami sabi niya, mayroon sa ating Muslim. Mayroon sa ating Muslim. Mayroon sa atin. At mayroon din sa atin niya, hindi. Kasi ito lang, kasi ito yung mga mapang-api. Hindi sila gumagawa ng kasalanan. Mayroong mabuti, pero wala minal Muslim yun. Wala minal Muslimun. Wala minal kasi ito. Ibig sabihin, mayroon din na gumagawa ng kasalanan. Waman aslama. Ibig sabihin, sino man ang Muslim, ang Muslim, ano ibig sabihin ng Muslim? Brother Lim, ano ibig sabihin Muslim? Waman aslama. Sino man ang Muslim, ano yung Muslim? Manilita na sumusunod. Sumusunod? Yan. Ibig sabihin, sino man ang sumunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumatalima, sumusuko. Tama ba? Sumusunod? Sumusuko. Tumatalima. Papasako. Mahalaga yun. Kasi yung naman, isa lang naman, parang yung papasako. Ano papasako? Sumuko din yun. Di ba? Sumuko din yun. Sumunod, parte ng pagsuko. Di ba? Kapag sumunod ka, parte ng pagsuko. Kasi kapag sabi na, itas mo yung kamay mo, kapag sumunod, itas yung kamay mo. Sumusunod. So, actually yung mga sumusunod, pagsuko, pagpasako, yun lahat yun. Ay, sino man ang sumunod, pasakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya sabi niyo ay nagsisikap kaharaw na siya ng gawa. Kaya nga, dalawa, may nagbuti sa amin, may Muslim, may hindi Muslim. May sumusunod, may hindi sumusunod. Sino ang sumusunod? Sila yung mga nalaman na gabay. At sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasituna fakanu li jahannama hawa. At mga sabi na hindi sumusunod, yung mga gumagawa ng pang-api, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila sabi ni jahannam hawa. Sila sabi na yung gawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala panggatong. Hatap, dyan panggatong. Kaya ang panggatong ng ang panggatong ng impyerno, ano ang panggatong ng impyerno? Tao at bato. At kasama ang engkanto. Ang engkanto, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakad dara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal ins. Ibig sabihin ito na sabi ng pinagdadaan namin na maging tao, pangkatong ng impyerno, marami sa mga engkanto at mga tao. Sa bangaya naman, yari wala nila minumpo ang pusal ko, ko, nara, wakuluhan nas, wal hijara. Ibig sabihin, kung kayo mga nanampalataya, ligtas ninyo ang sarili nyo at pamilya. Dahil ang panggatong ng impyerno ay tao at bato. So, ang mga hindi sumusunod, sabi ito sa aya na ito, yung mga pasaway, apakano ni jahannam hapawa.
sila yung maging panggatong ng Biblia. Balik yung panggatong, susunugin yung tao. Kasama rin ang mga intanto. Susumugin din yung mga pasaway sa kanila. Kasi may pasaway din. Pero sinasabi natin, siya parehas kami sa tao. May hindi sa pasaway, hindi. May mabuti na hindi. May Muslim, may hindi Muslim. Yung mga intanto. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino ang hindi Muslim sumunod? Sila yung panggato. Wa'alaw istaqamu alam tariqatil asqaynahum ma'an nagadaqa. Kung sino man sabi na naging matuwid, istiqama. Istiqama siya naging matuwid. Sa daan namin sa Islam. Sa Islam, ay tunay sabi niya, ay bibigyan namin siya ng biyaya ng tubig. Ang makulan, nagadaqa. Ibig sabihin, tubig biyaya. Ang tubig kasi talaga biyaya. Mawala lang ang tubig, problema na. Lahat na kailangan ng tubig. Kahit yung sasakyan, kailangan ng tubig. Kahit yung mga bago, diba, rush yung mga sasakyan, rush, kailangan ng tubig yan. Kailangan ng tubig. Kaya kung walang tubig, hindi yung tatakbo yan. Kailangan din, kaya nga. Alos karamihan ay nangangailangan ng tubig. Kasi sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung biyaya, malaking biyaya ang tubig. Malaking biyaya ang tubig. Di ba napag-usapan natin na ano talaga ang tubig? Kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kaurat, ano yung sasabi ng muling aya, sabi niya, kung gagawin namin sabi niya yung gaurat, ang gaurat yung bababa yung tubig, walang masisipsin ng mga liquid. Diba? Kung gagawin namin sabihin namin may stampa yung tubig doon sa loob ng lupa, sino sabi niya yung mga pagbigay sa ng tubig? Halimbawa, yung tubig na yan, absorb hanggang sa lulo. Yung kahit, alam mo yung lalim ng lupa na ito? Di ba? Ilang miles na yung sa Russia, ewan ko nung bansa yung Russia, sa mga naghukay sila ng malalim. Pero hindi nila maamit yung dulo ng lupa. Dahil ang malalim ng lupa. Kung ilagay na doon yung tubig, wala. Sabi na, sino man ang naging matuwid, bibigyan natin sila ng biyaya ng tubig. Kasi ang tubig, sinabi natin kailangan ng lahat. Yung panalim mo, kailangan na tubig. Ano mangyari sa panalim kung walang tubig? Mamamatay, wala kang matay. Yung hayop, kailangan din ng tubig. Lahat na kailangan ng tubig. Kaya mawala lang ang tubig, wala na. Finish na tayo. Tapos na tayo. Ganun. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inang-inang-ubi. Pamayuwi ang dikilang iyas ko azaban sa azab. Sabi niya ito ay susubukan namin sila. Sino man sabi niya, ibig sabihin, lilihis sa amin sa dhikr. Ibig sabihin dhikr, Quran, o yung Islam. Islam yung dhikr, Quran. Sinasabi niya ang lilihis dito ay sa aming patnubay, sa Quran, sa Islam, ay tunay sabi niya ay yasduk adaban sa azab. Ay mapasakan niya sabi niya yung parusa na napakahirap. Sa ibang aya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Taha, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danqa wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika yawmal hisab. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, sino man sabi na ang luminis o tumanggi sa Quran, hindi ka ng Quran, tumanggi sa Quran, tunay sabi niya ay magkaroon siya ng buhay na mahirap. Apain na lang maisatan tangka. Ang tangka ay mahirap na buhay. At sabi niya, higit sa lahat, bubuhayin siya sa kabilang buhay at bulang. Bulang siya sa kabilang buhay. Bubuhayin tayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, bulang. Sabi ng mga tao na ito, ginawang bulang ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, bakit mo kami ginawang bulang? Imasar ka niya ama, huwag ka ng punto, bakit mo masira? Ibig sabihin nung, kami ay nasanong na nakakita kami. Bakit ngayon binuhay mo kami? Binuhay kayo muli, nabulang ka kami. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dumating sa inyo ang tanda. Dumating sa inyo ang paalaala patungkol sa Islam, patungkol sa Quran, patungkol sa Allah. Ay ginagawalaan ninyo. Kinalimutan ninyo. Ngayon sabi niya, pinaliwalaan din kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ginawa silang bulag. Mag-complain sila. Bakit mo kami ginawa bulag? Binuhay mo kami bulag na. Sabi ng Allah, ito sa kahapon nung kunin yung verse nito. Yung last page, ito yung bago yung sikat nila hanggang sa last page na yun. Sabi niya, bakit mo kami binuhay ng bulag? Sabi niya ay, nung dumating siya yung mga tanda, yung mga Quran, Islam, Yung mga dinawaan na dinawaan, sabi niya ay, pinalimutan mo, pinaliwala niyo. Pinaliwala niyo lang. Ang Islam na dumating na sa inyo, pinaliwala niyo. Ngayon sabi niya, ay bulag kayo. Kaya dahil pinalimutan ninyo, binaliwala ninyo, ay sana nito baliwala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaliwanag na kayo sa inyo, isa lang ang tunay na Diyos. Walang iba. Ang lahat ng sinasamba na yan, ay lahat na ay gawa lang ng tao. Walang katibayan. Sabi ng mura na, sabay tumuha. Kayo lang ang nagbigay ng pangalan. Yung ginawa yung rekuto, kayo lang ang gawa ng gawa. Kayo lang naglagay ng pangalan. Kayo lang ang nagsabi ng Diyos yan. Wala kayong katibayan. Eh, sinasabi ng Quran. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kaya ito yung masjid. Kaya sabi namin naman sinasabi natin ng masjid, hindi po ito yung pinag-usapan na pamunong bagay. Hindi po yung mga ginagawang laruan ng mga bata. Masjid. Pinamitin sinabi ng Quran. Yan ang pag-usap ko. Nandito naman, kung gusto nyo i-review ka ulit yung para may verse kayo sa sinasabi natin. Nandito naman, sa Lord TV. Wa annal masajida lillah. Ang lahat sabi ng mga masjid para lamang sa Allah. Ano man gagawin mo dito, dapat para sa Allah. Magsamba para sa Allah. Kaya sabi niya pala, taluma Allah ta'ala. Huwag kayong tatawa na iba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kayo ay manalangin, huwag kayo manalangin sa iba. Si Allah yung tawagin ninyo. Si Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niya siya yung tinatawag. Gusto ka na yung nanalangin tayo sa Kanya. Kahit araw-araw, kahit oras-oras tayo na nanalangin, yan ang gusto ng Allah. Kaya ba sinabi ang ad-du'a mo, ad-du'a ibadah. O sabi niya, ang panalangin ay ibadah. Gagantin pala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ginagawa mo, panalangin. Hindi tulad ng tao, pag maya-maya gawin ng namini, nakakapagdahil sa'yo. Kaya maya nakakaburas-buras mga araw-araw ka ng mini, pero si Allah subhanahu wa ta'ala ng mini. Si Allah subhanahu wa ta'ala gusto niya ng mini. Kaya sa anak ibadi, ang ikari, bujibu ta'wag at da'i dadaan. Sabi niya, tanongin kaya Muhammad, patungkol sa akin, sabi niya, malapit ako sa kanila. At pinapakinggan ko, dinidinig ko ang kanilang mga panalangin. Dapat sila ay nanalangin. Pero tiwalaan tayo, kapag nanalangin tayo, tiwala tayo. Wala kasi natin yung connection natin dito. Maaari, subukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga ilang buwan, ilang taon, na walang dumarating sa kahit sila ay nanalangin tayo, pagsubok yan. Basta, huwag bumigay. Kaya nga, isa sa mga sunod ng la ilaha illallah yun, alakin. Ibig sabihin dapat 100% na walang pag-alinlangan sa iyong paniniwala sa Allah. Kaya sabi niya nito, huwag kayong hihiling. Huwag kayong manalangin bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu lamma qama Abdullah yaqulu kanu yaquluna alayhi ibada. Ito sabi niya noong tumatayo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung nagbabasa siya ng Quran, yung nagsasala siya, binabasa niya ng Quran, ang mga engkanto sabi niya ay pakong-pakong sila na sobrang dami. Sinakinig sila sa Quran. Pagkatapos ko, inna ma'adu rabbi wala usriku bihi ahada. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad, innama, ang tanging sabi niya, hihilingan ko, tatawagin ko, ay ang ating Panginoon. At hindi ako sabi niya, magtatambal sa Kanya, kahit anuman o sino man. Hindi magtatambal, dahil anumang bagay. Urini la'amliku lakum darran wala rasada. Hindi naman yung Propeta Muhammad. Ito yung dapat alamin ng mga tao. Sabi ng Propeta Muhammad na yun, malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabi niya, sabi ko Muhammad, na wala akong hawak, wala akong kakayahan na magbigay ng kasamaan at pagkapagbigay ng gabay. Ibig sabihin, sabi, kahit ako ay propeta, wala akong kakayahan magbigay ng kapahamakan sa tao. O sa sino man, ganun din kabutihan, wala din. Makapagdabay sa tao, hindi na makapagdabay. Di ba, may tinatawag kayong gabay na Irsan, Hidayatul Irsan, at saka Hidayatul Tawfiq. Hidayatul Irsan, ito yung sabihin mo sa tao, ito yung daan, ito yung kay Propeta Muhammad. Yung ginagawa lang ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito yung maggabay ng Irsan. Ito yung daan. Ito ang Islam, ito yung mabuti, isa lang ang Diyos na dapat sambahin. Pero yung magdadabay sa tao papunta doon, maniwala, wala na tayo doon. Sa Propeta Muhammad na sa doon. Hanggang doon lang, sabi na, kaya nga sabi hindi ako makapagdabay ng tinatawag gabay ng tawfiq. Ang sa akin lang ay yung mag-ituran sa tao. Magparating lang sa tao. Magparating lang sa tao. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inni la yujirani minawa ahadun wa la tajidan min dunihi multahada. Ibig sabihin ay walang makapagligtas. Sabi na, ipagbadya mo katotohanan, walang makapagligtas sa akin sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala. Kapag walang maparusahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang makapagligtas. Liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa balagan min Allah wa risalatihi. At ako sabi niya, sabi ng Propeta Muhammad, ako sabi niya, illa balag. O maalay niya illa balag. Ang balag, ang gawain ko lang sabi niya, ay magparating. O maalay na illa balag. Ito yung sinasabi sa mga propeta, lahat ng mga propeta. At sinasabi ng mga propeta, o maalay na illa balag. Nung nagdadawa sila sa mga tao, sinasabi ng mga tao sa kanila, sabi na kami ay magparating lamang. Nasa sa inyo. Kaya dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng propeta, sabi mo, illa balagan minallahi wa risalatihi. Ibig sabihin risala message. Yung mga mensahe lang. Ito lang sabi niya, ang daming na nagagawa namin ay magparating lang ng mensahe. Mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mensahe ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Ibig sabihin, kung sino man sabi na ang sumuhay sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang suko, tunay sabi niya, mapasakan niya ang impyerno apoy at magpakailanman. Khalidina fiha abada. Sabi ng mga ulama, ang pagsuway dito, yaksi, maksya. Kasi yaksi kasi hindi namin dito. Maksya, ibig sabihin dito, pagsuway sa kubur. Kasi kapag kasalanan, yung tao hindi siya manatili. Ang Muslim, kung nagagawa siya ng kasalanan, kahit pa namang laking kasalanan, huwag lang yung share. Kasi yung share, makalabas siya sa pagka-Islam. Kapag siya ay Muslim, nakagawa siya ng kasalanan, makapasok din siya yung perno, hindi siya magandun, hindi siya magpakilatman, hindi siya maghabang buhay. Pero yung maghabang buhay dito sa impyerno, ito yung mga hindi mananampalataya. Yung hindi ng Muslim, hindi tinanggap ang la ilaha illallah. Hindi na tinanggap na walang Diyos dapat sa may malimang kaya. Sino man ang ganito, sila yung magpakailanman sa impyerno. Ito yung sinabi ng Quran. Umaya sila wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina kasi magpakailanman. Fiha abada. Ang abada magpakailanman din. Pare-parehas nito ay forever, ever, parang gano'n kapag sa English. Na, wala na. Magpakailanman. Yun na ba yung wala na? Yun na yung magpakailanman. Hindi ba sila makalabas? Hindi sila makalabas doon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man awqafa nasiraw wa aqallu. Kung makita nila, sabi niya, ang pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinangako. Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang sumuhay, ay makapunta sa impyerno. Kapag nakita nila na yung impyerno, na nakita nila, ito na sabi ng pinangako. Ito na. Ang sa mga tao hindi naniniwala,
sinasabihan sila ng ganito, ang hindi sumunod sa Allah, hindi naniwala sa Allah, na sa impyerno, makita nila ang impyerno. Sabi na ito na. Ito na sabi na yung sinabi. Ito sabi na, wain antay, taraaw, mayo, ito pasaya, alam mo na. Ito sabi niya na makikita nila lang. Malalaman nila sino sabi niya yung mas mahina. Sino ang mahina? At sino sabi niya yung mahina yung tulong sa kanya. At sino sabi niya ang kunti lang ang bilang. Diba mga natin yung sinasabi nila ang mga anghel na nagbabate sa impyerno kunti lang. Diba may alay natin sa taasal. Kayo parang pa yun? Naintindihan lang kaya kunti lang. Sabi so, bang makita nila ng impyerno, makita nila yung mga bantay ng impyerno, malalaman nila na kung sino sabi niya ang mahina at sino ilan yung dami. Ilan sabi niya dami. Pero sabi ng mga subhanahu, kung in adri, akaribu matuwa doon ang yadil rabbi amala. Kul, sabihin mo, in adri. In adri sabi na ay hindi ko alam. Sabi mo Muhammad, sabi mo sa mga tao na hindi ko alam ang yung kabilang buhay, pag-unaw ng mundo, ang kabilang buhay, pag-buhay mo, hindi ko alam kung kailan ito. Malapit na ba? Karin. Ang ibig sabihin ng karin, malapit na. Karin, am yaj'allahu rabbi amada. Kung matagal, walang nakagalan. Dahil sa Propeta Muhammad, ay hindi sinasabi sa kanya. Diba? Salunan ka anisa. Ano yung sa sulat ko lang, no? Kaya salunan ka anisa. Ibig tanungin ka, ayan mo sa di ba ang tindikra ila rabbika muntahaha. Ibig tanungin ka tungkol sa saan? Una ng mundo. Sabi mo, ikaw ang magparating lang. Mundir. Inamaan ka mundir. Sabi ikaw ang parating lang. Ila rabbika muntahaha. Ibig sabihin na nakakaalam dyan ang lang. Kaya nga, ang ghaib ito yung hindi natin nakikita. May mga ghaib, binabanggit, sinasabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ano yung mga tanda ng pagkagunaw ng mundo? Di ba sinasabi? Ito ay yung ghaib. Sinasabi sa kanya, ganito yung mga palatandaan, ganito ganyan, may darating pa sa... Di ba? Yung mga sa hinaharap na darating niya, ay ghaib. Pero sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ang mga ghaib, nalaman lang ni Propeta Muhammad kung ano lang ang pinaalam sa kanya. Limited lang. Kung ano lang ang pinaalam, yun lang ang alam. Ang Propeta Muhammad, yun lang ang nasabi sa atin. Kaya nga nito, yung mga pabuhay sa libingan, ganito kapag matanggal niyo yung kaluluwa, dadaling sa taas, balik, mga ghaib. Pero, sinabi ng Propeta Muhammad. Di ba sinabi ng Propeta Muhammad? Dahil dito sabi nila, ang ghaib, may mga ilmul ghaib na sinabi kay Propeta Muhammad, yun ang alam natin. Pero mangilan-ngilan lang yun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko alam kung kailan yan. Kaya ng pagpunong. Kahit yung kamatayan natin, hindi natin alam. Umanta din ang sun, malatag siguro, umanta din ang sun, di ay armin. Tapos, wala nang kakalan. Kung yung bukas, hindi pa rin natin alam. Wala na kasiguro dito sa ating lahat. Wala na kasigurado kung buhay pa siya bukas. Wala na kasigurado. May sigurado ba tayo na buhay pa kayo bukas? Wala. Hindi natin alam. Ang daming dahilan ng kamatayan. Ang kamatayan isa lang. Tama, brother Lord, isa lang ang kamatayan. Pero yung dahilan ng pagkamatay, ito yung marami. Isa lang ang kamatayan. Pero yung dahilan ng pagkamatay ng isang tao, napakarami. Doon na yung natulog, pakabusog, sabi nila. Hindi nag-isip. Baka kumain ng papaitan. Pero totoo. Ay, mga ganun. Pero may mga paglabas sa bahay. Ano yung mga dahilan? Hindi natin alam. Kaya nga kahit yung mamayang bukas, wala na nakasigurado sa atin. Baka kaya yung mga panggulo ng mundo, yung kailan yung mga pinangako na Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit tayo? Alimul ghaib fala yudhir wala ghaibihi ahada. Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam ng ghaib. Ghaib, ano yung ghaib, di ba? Hindi nakikita.
hindi nakikita. Yung hindi nakikita na ano. Kaya hindi natin alam. Walang nakakalat dito. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Alim kayo. Wasyahara. Di ba meron yun? Waqahu la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahara. Si Allah subhanahu wa ta'ala nakakalam yung ghaib hindi nakikita. Yung sa amin nakikita. Yung nasasaksiyan. Alimul ghaibi wasyahara. War-Rahman war-Rahim. Ayan si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah na lang. Sabi Muhammad, siya na lang ang nakakaalam ng mga bagay na hindi natin nakikita. Alimul ghaibi pala yung wala kayo walang nakakaalam sa atin kahit sino. Kaya nga, sino lang ang sabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga kain, siya lang na, yun lang ang malaman. Propeta Muhammad, pinanggit sa kanya yung mga iba, yun lang ang alaman ni Propeta Muhammad. Pero sinasabi ni Propeta Muhammad, wala akong kakayahan, wala akong alam sa mga kain. Maliban lamang kung yun ay sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man yartada min rasulin fa innahum yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala. Ibig sabihin, sino lang ang gustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipaalam ang mga ghaib nito. Illa man yartada min rasulin. Ibig sabihin, sino lang? Wala sa mga suko na pagsabihan na patungkol sa mga ghaib. Halimbawa, yung sino may nakakalam ng ghaib yung Khidir, panahon ni Musa, malala yun sa Suratul Kahfi. Imagine, nung sinabi ni Musa alayhis salam, tinanong na yung mga tao, mayroon pa sa akin na mas nakakalam sa maalam kaysa sa akin? Ang sabi na magsagot. Wala nagsasagot. Wala naman higit nakakalam. Ang maalam lang, si Musa sa panahon niya. Sabi niya, wala na. Ako lang sabi niya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon sabi niya na higit nakakalam sa iyo. Sabi niya, sino sa gusto niya alam, sino? Sabi niya, nandito sabi niya sa lugar na ito. Tapos, puntahan mo sabi niya, tapos magdala ka sabi niya ng isda. Pag yung isda na buhay, tumalon, isda ng patay niyo na, ulam nila. Kung nabuhay sabi niya yung isda na yan, tapos tumalon sa dagat, doon sabi niya, nandun yung tao na mas higit makalam sa iyo. Sa gusto niya, hinahanap niya, dala na si yung isang kasama si Musa. At yun yung pinagdala ng isda. Dati nila sa lugar na yun, nabuhay yung isda, tapos tumalo na sa akin. Tapos tuloy-tuloy pa ang paglakad nila. Sabi niya, gutom na tayo. O sabi niya, yung ulam natin, sabi niya, nandun na, tumalo na. Ay, nakalimutan ko sabi niya sabihin sa'yo. So, pinalitan na naman nila kung saan yun. Ang tathanan nila, ang isang tao. Sabi niya, gusto ko ang aral sa'yo. Sabi niya, hindi ko kaya. Hindi kaya ito, sabi niya. O ano ko na, sabi niya, halika, magkakway tayo. Una, nakita siya ng bata, pinutulan niya ng ulo. Uy, sabi niya, bakit mo pinagay? Pinutulan niya yung bata, sabi niya, sinabi na, walang sasabihin, manood ka lang sa akin. Pagkatapos sa dating kasi sa lugar, humingi sila ng ano, humingi sila ng yung sit up, kasi magpakawasan ng tayo. Magbigay sila ng pagkain, gawin silang bisita, hindi sila tinanggap. Tapos, mayroon sasakyan. Pagdating na sa sasakyan, binutas niya yung sasakyan. O sabi niya, bakit butasin bang sasakyan? Tapos, pagdating na sa isang lugar naman, may patagin na bahay, pinayos naman niya, bakit siya pinayusin mo ba? So, sabi niya, ito na sa kanya yung lahat. Ang bata, sabi niya, paglaki ng bata na yun, maging masama, kaya pinatay ko na. Naging problema pa ng magulang. Hindi mo kayo. Imagine, hinaharap pa lang niya. At tapos sabi niya yung bangka na sabi na binutas ko, mayroon sabi na sa harap, naghihintay. Sila ay parang aapihin, kunin yung mga kayamanan nila. Kaya binutas ko, parang sila makarating doon. Tapos sabi niya yung bahay pinatayo ko, mayroon sabi niya kayamanan doon. At yung nakatira bata, nandun sa bayan. Na kung mawala yun, wala nang palatandaan. Kaya inayos ko. Sabi na, yun ang nakakalam ng ghaib. Yun ang tinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng ito sinabi niya, ay mula sa Panginoon. Ang lahat ng ginawa ko, yung mga alaman na ito, bigay ng Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung ilmul ghaib ay sinitib lang sa mga propeta. Dahil si Musa na hindi alam, propeta rin siya.
Pero hindi niya alam yung ganun. Ganun bagay. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, may rasulin. Sino lang ang kalugdan, sino lang gusto niya Allah subhanahu wa ta'ala, ipaalam ang bagay na guide na tinatawag. Ha? Kaya nga may mga nakakala. Iba-iba naman ang binibigay sa mga propeta. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, an kadablagu risalati rabbihim wa hatabihim wa hatabihim aladayhim wa ahsaqul sayin adada. Para malaman sabi niya na tunay na kadablagu ang mga propeta, mga sugo ay naparating nila ang mensahe ng kanilang Panginoon. Sabihin, parang karaman, at sabihin, alam na Allah subhanahu wa ta'ala na tunay ng mga sugo. Lakan dito, sino yung nagparating ay yung mga anghel na pinarating nila yung mensahe ng Allah pumunta sa mga propeta o yung mga propeta mismo ang nagparating ng mensahe ng kanilang Panginoon. Ito sabi niya. Para malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sila ay pinarating nila ang mga mensahe dahil mga mensahe ng buwang atang ng maladayhin wa ahsaqul sayin adala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito sabi niya, upang ay naalalaman niya Allah subhanahu wa ta'ala, layli, ang anumang mayroon sila, at nabibilang niya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabibilang. Ito yung laman ng Surah Al-Jin. Ito na yung last ayat. Inshallah na natapos na din ang Surah Al-Jin. Magkaroon tayo ng idea sa mga sinasabi ng jin. So ito lang yung sinasabi ng mga jin ay nalaman ito ni Propeta Muhammad sa pamamagitan ng revelasyon. Kasi si Propeta Muhammad, hindi nakikita yung Propeta Muhammad. Ay mga ikanto kasi kung di magpakita yan, so binigay sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan. Kaya nga, ay pwede sila mag-itsura magano yung mga hayop. Meron sila binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bakit tinawag silang jin? Ibig sabihin ng jin, hindi nakikita. Kaya nga jin. Ang jin, ibig sabihin hindi nakikita. Kaya tinatawag sila ng jin. Hindi nakikita. Pero naniniwala tayo sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sila ay mula sa apoy. At hindi sila tulad natin. Hindi sila tulad natin. Katabangin ng propeta, yung pagkain nila ay ano pagkain nila yung buto. Kaya yung mga buto ng hayop, hindi mo pwede yan yung mga bawal pag-stinja, stinge bar, bawal pag-linis. Yung mga ikanto, yan ang yan ang mga pagkain nila. So hindi natin alam kung paano tayo pagkain natin, buhay yan ito. Papaitan namin sinigang. Pero sila hindi. Yung mga buto, ay pagkain. Pagkain yung mga ikanto. Hindi pwede na, hindi natin kung paano sila. Hindi natin kailangan na alamin kung paano yung itsura nila, paano sila ganito ganyan. Hindi. Pero naniniwala rin tayo, nandito sila. Nandito sila sa mundo. At ang tao, yung pinuno natin ay si Adam alayhis salam. At ang mga ikat, ang pinuno nila ibig sabihin yung pinakaunahan nila, si Satan. Si Iblis, Satan. Diba? Yun ang pinuno nila. Siya yung pinakauna nila. Sa akin naman si Adam alayhis salam. Ito yung mga patungkol sa jin. Hindi tayo magsabi patungkol sa jin, maliit kung pwede tayo katibayan. Kasi isa sa mga tinatawag ng guide. Guide, hindi siya pinagkita. Kung ano lang ang sinabi patungkol sa kanila, yun na ang alam natin. Mahalaga, dapat natin na paniwalaan kahit sa propeta mo, kahit sila man, manaikan ko, hindi sila makapagbigay ng anumang kapahamakan ng buhay. Sinasabi, hindi kayo makapagbigay. Sa propeta mo, sinasabi, hindi ako makapagbigay ng anumang kapahamakan. Kahit yung gabay, hindi ako makapagbigay. Gabay na nilay yung tawid sa tao. Ganun din ang mga ikat. Hindi. Ang bigay lang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Kaya nga, binibigyan tayo ng mga proteksyon. Kaya meron tayo mga dikir, adgar sa umaga, adgar sa hapon, pinapangkay. Kaya proteksyon natin. Ang ano lang sa atin, gagawin lang natin ang part natin. Kaya nga, dapat hindi tayo hindi natin dapat kaligtaan ang mga dikir. Meron pa mga adgar na umaga. Gusto Muslim mayroon.
ng mga Muslim. Ang laman doon, mga panalangin. Panalangin sa panalangin sa amin, protection mo ba? Ay maganda yun. Mga adkano ganyan. Yan ang mga protection natin. So, mayroon lang, ito yung mga nasasakian. Kaya kasi ng mga inkanto pumasok. Ang daanan na ng dugo, kaya nilang pumasok. Mga sinasabihan. Pero kadalasan ng mga sinasabihan ay yung mga may hina. Ng hinang tao. Kaya na, kapag mayroon sinabihan, agad niyong tanongin yung history. Sabi mo, ano ba yung bakit siya sinabi? Ano ba yung may dinadala ba? O may masyadong ang dinadalang problema? Kadalasan ngayon, dahil sa pag-iisip, stress, yung iniisip ng mga problema, hindi hina yun. Doon may yung pagkakataon ng gym, mga hindi papasok sa sasabay. Pero yung mga wala namang mayroon ba? Pero ano pa man, mayroon tayong mga babasahin mga dapat mo sa Quran. Doon mayroon kasi, yung mupya kasi, yung mupya ng mga orasyon sa mga, kahit hindi sa pagkano sa sinasabihin, ano lahat ng mga mupya. Ay, hindi kasi sa mga tao, may mga tao na umaano sa kanila. Diba? Meron. Pero tayo, gawin natin yung mupya, yung mga binabasa. Sa kahit mga may sakit, yung mga mupya. Halimbawa, yung mupya, ang sa tupati na. Ang sa tupati ay, pang-mupya yan. Mupya. Sabi nila, 7 beses na basahin. Yung kursi. Ha? Yung patya. Yung Kasi mga ano sa last two, Al-Baqarah last two verse. Ayan ang ano sa inuwilan ng yung may sinasabi. Then doon sa amin, doon sa Al-Ma'arif, no? Sabihin sinabihan. May gusto din magaling. Isang gusto doon. Ano lang yan? Pakhruj pa inakarajin. Yung meron sa Quran, Pakhruj pa inakarajin. Ibig sabihin, lumabas ka sa amin niya. Ano yung sabihin na kaya niya? Ang ayat yun. Sabihin, lumabas ka niya. Tunay mo ay sinumpa. Yan ang sinasabi niya. Binubulo na sa Pakhruj pa inakarajin. Ay, natatakot sa mga iba. Ano pa man, tayo, para hindi mga anumang kasamaan na darating sa atin, magawa nila sa atin, dapat tayo ay malakas. Mayroon tayo na yung protection din na pinabasa natin. Inshallah, yung mga paglabas ng bahay, at walala, at walala, inshallah, kami lang sila,